Huling taon na ni Jonathan Kuminga para sa kanyang rookie contract at magiging free agent na siya sa susunod na off-season, napalaisipan pa rin kung bibigyan ba siya ng Warriors ng contract extension na naaayon sa gusto niya na sahod dahil sa nakaraang taon tinanggihan ng Warriors na bigyan siya ng max contract. Hindi pa rin kasi sigurado ang Warriors dito kay Jonathan Kuminga na inconsistent pa rin ang paglalaro. Sa susunod na off-season maaaring mag-alok pa rin sa kanya ang Warriors pero hindi lang alam kung max contract ba ang ibibigay. Maaaring din kasing magamit si Jonathan Kuminga para mag-rebuild ang Warriors na maging malakas sa paraan na gusto nila. Sa nakaraang taon mainit ang pag-uusap kay Lauri Markkanen trade para sa Warriors, pero hindi yun natuloy dahil dito kay Jonathan Kuminga na masasangkot sana sa trade at hindi papayag noon ang Warriors na pakawalan si Jonathan Kuminga. Sa ngayon nakuha na ng Golden State Warriors si Jimmy Butler at sa susunod na season maaaring umiba ang plano ng Warriors para maging angkop o nababagay dito kina Stephen Curry at Jimmy Butler. Ayon naman sa may-ari na si Joe Jacob sa kanyang sinabi parang hawak pa rin nila si Jonathan Kuminga na makuha kung gugustuhin dahil ayon sa kanya meron silang pera na magagamit sa pagbuo ng championship level na roster pero ang tanong dito kung gaano karaming pera ang handang italaga ng organisasyon para dito kay Jonathan Kuminga sa offseason. Sa season na ito okay naman ang stats ni Jonathan Kuminga na may average na 16.3 points at 4.6 rebounds at 2.2 assists per game, pero para sa iba ay hindi pa ito sapat bilang pinaniniwalaan na next phase ng Warriors. Parehong na-draft si Stephen Curry at James Harden noong 2009 draft, kung saan naging malaki ang kanilang naging ambag sa kasaysayan ng NBA. Simula kasi nang pumasok sila sa liga ay agad silang gumawa ng sarili nilang pangalan upang kilalanin ng lahat ang kanilang halaga sa basketball. May naabot si Stephen Curry na hindi naabot ni James Harden, pero may naabot din si James Harden na hindi naabot ni Stephen Curry. Si Stephen Curry ang kinilala bilang naghahari ngayon sa 3-point area, matapos malampasan niya si Ray Allen para sa all-time 3-pointer, na halos hindi na mabura ito ng kahit sinong manlalaro. Ang 4,017 na 3-pointers ni Stephen Curry ay ang napakataas nito para abutin pa o malampasan pa ng iba. Si Steph Curry ang kauna-unang manlalaro na nakapagtala ng ganitong record sa kasaysayan ng NBA. Pero kahit namumuna si Stephen Curry sa all-time 3-point list, sumusunod naman sa kanya si James Harden na merong 3,156 na 3-pointers. Ang pinagkaiba ni James Harden kay Stephen Curry na hindi na siguro malalampasan ni Steph Curry ay yung scoring sa all-time list na kahit kasabay silang pumasok sa NBA noong 2009 draft, ay namumuna si James Harden kay Stephen Curry. Si James Harden merong career points na 27,486 points at si Stephen Curry naman meron itong 25,153 points. Bakit nga ba si James Harden ang nangunguna kumpara kay Stephen Curry sa scoring all-time list? Simple lang ang sagot dyan, simula kasi nang pumasok si James Harden sa basketball ay kinilala siya bilang isang nangungunang scoring ng koponan, na scoring machine kung ituring, at naging mas kilala si James Harden na sumasalpak ng mga puntos noong pinangunahan niya ang Houston Rockets sa opensa. At isa sa nakakabilib dito kay James Harden ay mahusay itong sumungkit ng foul betting na kaunting sabit foul agad, kaya madaming puntos ang naitala niya sa free throw line. Pero gayunpaman sina Stephen Curry at James Harden ay parehong nirerespeto kapag usapang basketball na. Ang kanilang nagawa sa liga ay sapat na ito upang isama sa usapang malalakas na basketbolista ng liga.